Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos ng makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa umagang ito, dito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Ito, mga kapatid, kaibigan, itong mga bersikulo na ito ang katiyakan sa kaligtasan. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi. Ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga naniniwala at nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibig sabihin nito. Basta sumampalataya ka at manalig ka at tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin dito. 16. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi. Ang mga sumasampalataya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala ng ibang tagapagligtas. Kaya nga ang sabi, sino mang sumampalataya kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na talaga tayo mamamatay kahit kailan. Basta sinabi ng Diyos, buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan kahit kailan. Wala ng pag-iyak, wala ng dalamhati, dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Wala ng kahirapan, hindi tayo maghihirap. Ngayon dito sa lupa, maraming mga kahirapan, maraming mga problema. Pero doon sa kanyang kaharian, wala na tayong matagamtaman na problema, dahil hindi na tayo mamamatay. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ayan ang pangako ng Diyos. Kaya paniwalaan natin ito, ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Basta sumampalataya ka, manalig ka kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo, tiyak, nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang katiyakan, kaligtasan.
sampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay Diyos ng katawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Last verse 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sino ang tagapagligtas? Si Hesukristo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil siya lamang ang ating Panginoon nga tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo lamang. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pag hindi nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, wala tayong kaligtasan. Dahil walang maipako sa krus. Walang magbayad sa ating kasalanan. Kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat, doon sa krus sa Kalbaryo. Ang ibinayad ng ating kasalanan, ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ihinugas ng ating kasalanan, dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang lahat nga sumasampalataya kay Kristo ay magkaroon ng kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, itong ating pinag-aralan ngayong umagang ito, mga kapatid, kaibigan, ito ang katiyakan sa kaligtasan. Basta kayo ay sumampalataya kay Kristo, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, kayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo lumapit. Huwag tumawag ng ibang pangalan. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Hesukristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan. Ito ang katiyakan sa kaligtasan. Kaya paniwalaan natin itong mensahe nito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. At ito'y katotohanan. At itong salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Babalikan ng Diyos ang lahat ng mga sumampalataya at lahat ng nananalig sa Kanya at lahat ng tumanggap sa Kanya. Babalikan ng Diyos kahit patay na ang tao na yun. Bubuhayin muli ng Diyos yan. Para isama niya doon sa Kanyang kaharian. Ito, kapatid, kaibigan, katiyakan sa kaligtasan. Ang kaligtasan libre. Wala itong bayad. Si Kristo ang gumawa sa krus sa Kalbaryo. Ang atin lang, manalig at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang sinasabi ng Diyos, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka ng hatol. Dahil ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala nang hatol. Dahil ang tagapagligtas si Hesukristo. Ang tagapaghatol ay si Hesukristo din ang tagapaghatol. Juan 5:22. Si Kristo ang tagapagligtas, siya rin ang maghatol. Kaya nga, ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo, wala nang hatol. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao.
ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu. Kaya sabi ng Diyos, ang lahat kailangan ipangalak muli sa Espiritu. Pag namuhay ka sa laman, ito katawan natin na laman, mamamatay ka. Dahil itong laman na ito, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus. Para bayaran kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao. Iyan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos mo na bautismo, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ano pang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat, ginawa ng Diyos na palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya kilala ng Diyos yung kanya. Dahil ginawa ito ng Diyos, itong mundo na ito, langit at lupa, dagat, lahat, pati tayo, nilalang ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Nilikha ito ng Diyos. 6 na araw. Anong araw yun? Yung sinabing 6 na araw. Saan nag-umpisa? Paglikha ang Diyos. Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Ayan, yung sinasabing 6 na araw na nilikha ito, mundo na to. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ang Sabat, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw na pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan. Pero dito sa hawak ko ngayon na Biblia na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Kanya. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero mga kapatid, kaibigan, yung mga ligtas lang ang makapagsamba ron. Yun lang ang makapasok doon. Dahil ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga tao na hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y nakikinig nitong salita na ito, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y nananalig at tumanggap kay Kristo, kayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan niyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat.
Pati panambahan sa bagong langit, Sabat ang sambaron, hindi linggo. Basahin yung Biblia at unawain yung mabuti na ang samba doon sa bagong langit ay Sabat. Final na yun. Wala na langit, wala na tong lupa na ito dahil binago na ng Diyos. Kaya sinabi, bagong langit, bagong lupa. Pero ang samba doon Sabat, hindi linggo. Kaya mga kapatid kaibigan, ang Diyos hindi nagkukulang sa pagtuturo. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Jesucristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na sa isambahin, tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos na ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo, mga kapatid kaibigan. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito'y katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at matutupad at magaganap. Kaya nga ihanda ang ating sarili. Ngayong buhay pa tayo, tiyakin ang kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.